issue kay Catherine Bernardo at kay Kim Chiu, abay bibigyang linaw natin ngayon sa ating updates for today's video. Habang nag-aaway-away ang mga pagkatapos mag-trending ang guesting ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards sa ASAP sa kanilang ika-30th year anniversary at isinabay pa ang pagpopromote ng kanilang movie ng Hello Love Again, ay bukod pala sa mga pagkilig moments at ang dami pong mga nagsumaya at nag-trending ito, ay meron po palang mga issue na naglabasan. Isang netizen ang nag-post or nag-text po sa akin or nag-chat. Sabi niya, "Morning Dar, si ko gusto yung mga sinasabi ng mga Kim Chiu global fans kay Kat. Binigyan ng issue yung sabi pagtalikod ni Kat kay Kim nung group hug daw. Alam ko, di intention ni Kat fan yun. In fact, kung hug din si Kat kay Kim, di na lang ako ano yan, pero grabe ang bash nila. Kaso di na sila manonood kasi may crush daw si Alden kay Kim dati, kaya di daw talaga mabait si Kat at sa fans." Ayan, so dahil dito, sabi ko sa kanya, kung yun yung iniisip nila, wag na nilang patulan kasi maliwanag na ano yan, demolition job yan for Catherine, kasi alam po nila na parang paparating na yung movie ni Catherine. So laman din po ng ilang mga article si Catherine at si Kim, kasi nga parang hanggang sa ngayon, ilang araw na yung nakakalipas, ay pinagsasabong pa rin itong si Catherine at si Miss Kim Chiu. So mukhang kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin umuhupa ang pagsasabong ng mga fanay ni na Kim Chiu at Catherine Bernardo sa social media. Patuloy ang bakbakan online matapos kumalat ng isang video mula sa audience ng ASAP kung saan tila hindi daw nag-uusap sina Kim at Catherine na magkasama on stage. So naganap tayo ng ilang mga ebidensya na makapagsasabi na meron ng ganong ganap, pero base po sa mga nakalap nating videos, ay wala naman pong pang-i-snap na naganap. So talagang medyo sinesensationalize lang talaga ng mga Kim Chiu fanatics. Actually, hindi naman si Kim ang problema. Hindi naman si Kim ang bumabanat kay Catherine, kung hindi yung mga followers niya. So dahil dito nagkaroon po ng bakbakan online dahil po sa mga video. Si Kim na isa sa mga main host ng show at si Catherine na bumisita kasama ang cast ng pelikula ay inaasang mag-i-engage sa isa't isa, pero sa video ay ibang taong kanilang kinakausap habang nasa entablado. Dahil dito nagsimula ang pagkukumpara ng mga fanay sa mga narating ng bawat aktres, pati na mga endorsement at career milestone nila. Talagang walang nakakaligtas sa usapan ng kanilang taga-suporta. Sa kabila ng isyong ito, tila sinagot naman ni Kim ang mga haka-haka sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Facebook ng isang clip kung saan nakikitang nagyakapan muna sila ni Kat bago siya umalis sa stage. Isang fan din ang nagkomento na minsan ay hindi naman talaga problema ng mga aktres ang ganitong issue, kundi ang ilang mga fanay na pilit na pinagsasabong kanilang mga idolo. Parehong kilala sina Catherine at Kim bilang mga prime actresses ng industriya ngayon at wala na silang dapat pang patunayan. Talagang queen sila in their own right, kaya naman mas maganda siguro kung tatangkilikin na lang natin sila ng sabay at suportahan ang kababaihan. So ganito nga po ginawa ni Miss Kim Chiu, no? Dahil nga sobra po yung pambabash na ginagawa ng ilang mga supporters nga nitong si Miss Kim Chiu kay Catherine. Ang ginawa ni Kim, siya na po mismo ang nag-stand out. Siya po yung nag-post ng video clip na nakita po ninyo kanina na wala pong isnaban at wala po silang any grudges sa isa't isa. At wala naman din po ako nakikitang dahilan para magalit si Catherine kay Kim. Well, in fact, ang mga fans lang po ni Kim Chiu ang gumagawa ng issue na tila baga sinasabi nila dahil nagsiselos daw si Catherine kay Alden dahil si Alden daw ay nasabing crush si Kim. Pero pinakcheck ko po yan dati at wala naman pong nasabi si Alden Richards sa kanyang interview na crush niya si Kim. Ang gusto niya lang is magkaroon sila ng project ni Kim Chiu, pero hindi niya sinabi na gusto niya si Kim Chiu. So malinaw naman po yun sa kanyang mga statement. Kaya naman yung mga nagkakalat ng mga fake news, nagkakalat po ng or nag-spread out ng toxicity sa social media, wag na po nating patulan. Hayaan po natin na sila na lang ang magpakanega, kasi maliwanag na paninira po yan dahil alam nila na eto nga magkakaroon na po ng bagong tatanghalin at nakikita po kasi nila yung early success ng nasabing movie. So kung sila po ay nagsasabing hindi nila panonoorin, kung yun po ang kanilang desisyon, di naman natin sila pwedeng pigilan. At narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo at magre-react po tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Glorioso Silvano. Dom boyfriend ni Kat, ano, nananaginip ba kayo? Ang sama ng panaginip niyo, wag kayong ganon, wag kayong gamol. Sabi ni Miss Glorioso Silvano. Sabi naman ni Miss Anna Lee,
Annalie Blong. Hi Miss Tarets, I'm watching from Ireland. Pwede pa pa-double check po if Hello Love Again is showing on November 23 and 24 here in Ireland. Bumili na po kasi kami ng ticket at sold out na. Just want to verify if that's legit. Thanks po. Ayun, so base po sa ating research ay true po yan na meron pong magaganap na Hello Love Again sa November 23 and 24. Pero you have to make sure po, Ma'am si Annalie, na meron na po kayong ticket na hawak at meron kayong resibong hawak. Kasi nga di ba alam nyo naman na marami pong scammer. Baka mamaya magamit po yan bilang pag-collect na ng pera pero wala namang ticket sa ipapadala. So you have to make sure na talagang ganon siya. And meron pong mga organizer yan sa lugar ninyo, mga Pinoy, na pwede nyo pong pagtanungan or dun po sa nakausap ninyo online. And sabi ni Miss Annabelle Garde, kamusta Miss Tarets? Ang daming ayuda talaga ngayon ng Katden. Puyatan na naman. Sunod-sunod talaga. May tanong pala ako Miss Tarets kasi parang na-mention ni Nanay Christine na nasa USA ang Katden para sa promotion kasi sabay diba November 13 ang showing doon. Correct me if I'm wrong. And if totoo to, kasi if true, grabe ang habulan ng schedule. Kasi meron pa dito sa Pinas na mall tour pero Cebu at market na lang. About naman sa video with Maki nung napanood ko, ang reaction ni Kat na si Tisoy agad yung naisip niya. She really concerned kay Alden, no? Grabe yung support nila sa isa't isa. Parang wifey na diba at si Habi sunod agad. Thank you sa update sa mga ayuda. Good night and more power. Yeah, thank you Ma'am si Annabelle Garde. Base po kasi sa base po sa parang schedules po na nakita ko po sa kanila online. Ang alam ko po kasi, ang pagpunta po nila ng US is this coming November, if I'm not mistaken, November 20. Papunta po sila doon sa bansang yan to promote kasi parang i-air na po yung kanilang movie ng November 20 rin ata po yun, parang gano'n. Nabanggit ko na po yun sa last vlog ko kasi na-research ko na siya at naipakita ko na po yung mga posters and kung saan bansa at kung kailan yung playdate. Sabi naman po ni Miss Yoroldio Jr. or Julio, let's see kapag naipalabas na ang movie kung ganyan pa rin sila ka-sweet. Ayan, so let's see, diba? Hindi naman namin kayo pipigilan kung ayaw nyong maniwala. Pero kami, mas kampante kami ngayon dahil sa mga nakikita namin. Sabi ni Miss Maika, favorite ni Dar daw. Ibig sabihin, darling na niya si Alden. Very true. Ganun nga yung sinabi niya, diba? If you remember, na meron po, dun po sa movie, ay dun po sa clip na ipinakita ko sa inyo kung saan sinabi ni Miss Catherine na favorite ni Dar. So, sino kaya si Dar na tinutukoy niya? Posible naman ako yun, diba? So, sino kayang Dar? Ano ba yan? Ang dami niya ng tawag kay Alden Richards. Ano ba talaga? Mahal? Love? Tisoy? Soy? T? Ano pa ba? Dar? As in darling ba yan? So, i-check natin yan. And, sabi ni Miss Marilyn Lim, hello Ma'am Dars, inaabangan na namin dito sa Malaysia, November 28, ang HLA po. Love you Dars and God bless. Thank you Miss Marilyn Lim sa inyo pong mainit na suporta para po sa Katden and of course sa ating channel. Thank you so much. And sabi ni Miss Marina Leola, gandang gabi po Miss Tarets. Nakakilig interview kanina ng Katden. Senior na po, tuwang-tuwa ako sa Katden. Nakakilig sila. Marina Leola po from Lucena City, Quezon. Ayan. Hello po Ma'am si Marina Leola. Lahat ng mga kababayan natin from na mga Katden fans sa Lucena. Ayan, bili na po kayo ng ticket online, lalo na po yung mga seniors. Para po may discount din po kayong makukuha kasi kapag ganyan, meron pong meron pong parang discount na ibibigay sa inyo basta sasabihin nyo kung senior kayo, ganon, para po may arrangement pong magaganap. Sabi ni Miss Piggy Yu, actually since nag-break up at mag-healed na si Kat, talagang lumalabas ang pagiging totoo ni Catherine sa sarili niya. Yung pwede siyang mamalakhak, pwede siyang mag-bully, pero sweet na pang bully ha. Pwede siyang mag-joke, lahat pwede na niyang gawin na walang alinlangan. Hindi na bawat kilos niya numero. Kahit naman ang mga nanonood lang sa kanila, makakahalatang may controlling ang relasyon. Happy for her at talagang binitawan niya ang isang relasyon na hindi maganda sa mental and emotional health. Enjoy life to the fullest, Kat, at piliin mo ang lalaking mas mahal at pahahalagahan ka. Ayan. So ito naman yung kanyang komento at reaksyon patungkol sa mga pangyayari po dito po sa buhay ni Miss Catherine Bernardo. Kasi sa aking obserbasyon na, ngayon na parang nakawala si Miss Catherine doon sa dati niyang karelasyon, talagang talagang makikita mo na ini-enjoy niya yung buhay niya ngayon at makikita natin na parang totoo yung sinasabi ni Miss Piggy yun, na parang kasi kapag sarili mo lang yung parang iniisip mo, may mga bagay kang gustong gawin na hindi mo kailangang ipagpaalam at alam mo wala namang magagalit, diba? Pero this time, nakita natin na talagang sobrang free ni Miss Catherine. Sabi ni Mr. Renato, so happy talaga sa video nila, Maki sa Star Cinema Office, Miss Tarets. By the way, pauwi kami ng Manila na Miss Tarets. Pagdating ko galing sa Baguio, ayusin natin yung ticket mo for HLA. Kailangan mapanood mo unang-una ka kung midnight screening. Mas mabuti para una ka and your family din kasi rated PG naman so pwede ang mga bata. Kaso ang problema ko po is mapupuyat sila.
Mapupuyat sila pag midnight screening eh. Tsaka, ano bang araw yung November, November 12. Midnight screening. Tuesday. So, kinabukasan may pasok. Sabi ni Ma'am Shibergy, "Hi Ma'am Dars, good evening to you and to all Katden followers and supporters. Ma'am Dars, thanks so much for your Katden updates again. HLA Ma'am Dars, sa panood ko yung game over nila. Di ba may part 1 part 2 yung ultimate challenge? Ngayon, yung game over kanina. Hala, ang question doon kung kailan ang kasal. Eh si Mr. Alden age of 33 tapos sagot ni Kat ayaw pa daw niya. Go muna Tisoy, yan ang sabi ni Miss Kat. Kaya sabi naman ni Tisoy, okay, go na muna. Go na muna ah. Ayan, sabi niya. Sabi naman ni Tisoy, hala, kung hindi ka makapaghintay si Tisoy, that the big challenge sa kanila. Sana mag-change mind si Miss Catherine. Makumbinsi niya na pakasal na sila ni Tisoy. Nahalata ako nga rin yun eh. Sabi niya, diba, nung sinabi ni Miss Catherine na parang, sinabi ni Alden na gusto niya na magpakasal at the age of 34. Tapos, sabi ni Alden Richards, go ko na. Go mo na. Sabi niya gano'n. Parang medyo may something fishy dun sa mga tanong na yun. Pero, let's see. Sabi ni Miss Ladivina, Alano, good evening, ganda Daret. Salamat sa malasakit mo sa idol natin. Love you po. God bless. Thank you, Ma'am Shi, sa inyong komento. And Miss Rowena Flavier, Kili Grabe. Ayan, thank you po. And of course, Miss Elizabeth Trahico, good evening, Miss Tarad. Senior at widow na ako. Pero kinikilig talaga ako sa Katden. Sana makapanood ako ng Hello Love again. Thank you sa update ng Katden. God bless, Miss Tarad. And kay Tisoy at Tisay. Ayan. So, mas maganda po, if you're in the Philippines right now, pwede naman po kayong manood kahit po during yung pinaka malapit po sa inyong sinihan na meron pong Hello Love again, much better. Meron po kayong discount.